Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderya serye, mapapansin nyo ay medyo mukhang malalay ang kasarap nyo kasi medyo hindi maganda pakiramdam ko kaya umiinom ako ng buko. Siya nga pala, salamat nga pala sa nagbigay ng buko, dun sa nagdala ng buko. Salamat nga pala Aboy, kahit na mainit, dinala mo ako ng buko, salamat. At eto, umiinom ako ng buko kasi pakiramdam ko, kung hindi ko alam kung sa UTI ba to o kung ano, pero pag hindi nawala yung kalagnat-lagnat ko, kailangan ko na talaga magpatingin. Pero hopefully medyo okay naman ako ng mga oras na to, so iniinom ko lang yung buko. Saka kinuha nga pala ni Mother Earth yung pangalan ko, ipapatawas daw niya. Yung parang patitingnan kung nabati ka. Naniniwala pa ba kayo ngayon sa ganun? May naniniwala pa ba doon sa ganun ngayon? Pero ako naniniwala pa rin naman ako sa ganun. Ang sabi dun sa tawas, lalaki daw na paglaruan ng laman lupa. Ewan natin kung totoo, di naman masama kung maniniwala. Okay lang mapaglaruan, pero sana ikaw na lang yung naglalaro. Uy, umeksena pa, may nararamdaman na yan. Pero sana ay umokay na rin yung pakiramdam ko at naipatawas na rin ako ni Mother Earth. Ang galing din naman nagtatawas na nakakabilib din, no? Kahit pangalan lang. Kahit ng pangalan lang kukuhanin tapos alam na nila kung anong nangyari. Nakakabilib lang. Ang weird, no? At saka nagpalaga rin ako ng pandan pandang lalaki para in case sa UTI mawala ka agad. Siguro dahil to sa mga nagdaang araw na medyo happenings ng konti. Siyempre, ang kasarap nyo, kailangan din ng happy-happy. Hindi natin maiiwasan yun. Kaya nga pala, minabuti ko na mag-video nang wala ng customer para iwas din ako sa hawa in case na may mahawa ko or miss. Siyempre, dahil may nararamdaman ako. Actually, wala naman akong lagnat. Pakiramdam ko lang ay mainit ang katawan ko. Parang may lagnat na parang wala. Ewan. Na parang in love. Uy! Naipasok pa yun. And then, ito nga palang mga oras na to ay tinatawag na patay oras. Wala kaming customer. Chinek ko yung aming gilid at nakita ko malinis dahil nagwalis na si Geng. Yan, dyan nagpa-parking yung mga customer namin. Kaninang tanghali, sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 12, may mga customer kami. Kaya lang hindi ako lumabas. Dahil yung anak ko na raw na si Esa nang magbabantay. Sabi ko, sige, kung nakakabalat na makapagpahinga ako. Ming! Ming! Siya nga pala si Mingming, yung aking lucky charm. Ops, pag tinatawag mo yan, sumasagot, akala mo nakakaintindi. Simula nung dumating dito yan sa amin medyo nagtuloy-tuloy na yung buenas namin. Nga pala yan, nililinis na ni Nenny yung mga mesa, then ilalagay niya dyan yung mga condiments pagkatapos niyang linisin. I-check ko din yung parking kung anong sisteda, kasi parang may nakita ako naka-double Double yata yung nakapark dun sa bandang likod. Yung kasing nandiyan na nakapark, kay Boss Ontong yan, yung truck ng beverage. Check natin yung ilaw, nakapatay naman, good. Kay Boss Ontong yung nakapark na yan na beverage, para kako may nakadoble sa likod, so kailangan ko tingnan kung meron. And then, kailangan ko lapitan para malaman natin. Then, sinilip ko na yung wire ng kuryente namin. Ayun, yung wire ng kuryente namin ay nasa baba pa rin. At nakakalungkot kasi baka mamaya pagmulan pa ng aksidente gawa ng nakalagay lang sa lapag. Hopefully, magkaroon tayo ng pambili ng tubo para mailagay na natin dyan sa may pwesto ng kawayan na yan para hindi na nasasagasaan. May mga dumadaan kasi na truck sa gabi. Minsan sa madaling araw, kaya nadudurog yung wire na nakalagay Yung wire kasi dati yan ay nasa ilalim ng lupa, nadurog. Kaya bumili ako ng bago na wire para magkaroon tayo ulit ng kuryente. Sinilip ko nga yung truck at meron pa nga palang nakapark na nasa likod niyan, yung Green Arrow. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos yung pagpapark ng Green Arrow dyan Pero wala pa naman sinasabi kung okay na yung parking nila sa kaingin. Sinilip ko na rin yung wire, ayun, nakalapag. Wala naman tayo magagawa pagka may dumadaan, hindi natin mapipigilan. Ops, may patarpaulin si Mayor. Please follow and share, mga kasarap. Ayan, silipin natin yung mga paninda natin, medyo konti na lang yung binusa. And then, yung ating mga ulam ay konti na lang at ang nag-aayos ay si Miranova. Ops! Si Gengeng favorite. Talaga ni Gengeng yung aming lucky charm. Available pa rin po rito sa Paysan Eatery yung Sako Prada ng ating hopya. Hopyang munggo, hopyang baboy at hopyang ube, tsaka yung cookies, tsaka yung toasted bread. And dito tayo sa may bandang kusina ng labas at nandyan yung mga condiments na linis na lahat ni Nene. Ilalagay na lang niya yun mamaya after niyang malinis yung mga mesa. Pinupunasan niya kasi. Ayan si Chichi, ang aming nadaldal na Shurette at tsaka si Kobe, laging nakakulong. So silipin natin dito sa loob ng kusina kung nandito pa rin si Gengeng. Ops, huli. Si Gengeng, ayan, pinapakain niya si Mingming. Sobrang laki na ng itinaba ni Mingming simula nung napunta sa amin. Kasi nung unang mapunta sa amin si Mingming medyo mapayat. Tsaka buti gumaling na rin yung tama ng airgun niya sa hita at hindi masyadong nagka-infection. Huli si Maria, natutulog, puyat. Hindi natin alam kung ano pinagpuyatan niya. Ayan ang kusina, nililinis si Nene yung mga tray at tsaka may ulam pa tayong natira. Siguro mga 2 tray na lang yun, pandagdag. And then, ewan ko kay Maria kung bakit dyan niya naisip matulog, ayaw niya matulog sa taas. Ito yung loob, actually talagang sinadya ko talaga na kumuha ng video na wala tayong customer para iwas sa hawa kung nakakahawa yung lagnat. Pero wala naman akong lagnat, mga kasarap. Ang nararamdaman ko ngayon ay in love. Char! Ito, naligo si Miranova, naligo din si Nene, at ewan ko kung naligo si Gengeng. Parang lahat sila ay naligo dahil daw mainit. Okay,
naligo kayo, ako ang hindi. Maliligo rin ako bukas, try natin. Ito nga pala yung buko na iniinom ko. Thank you sa nagpadala kahit na mainit dinalan mo ako ng buko. So yun lang mga kasarap, maraming salamat at lagi po natin tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!